Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah suwar min hayatis sahaba. Sa pagpapatuloy inshallah doon sa talambuhay ni Amir bin al-Jamuh. Yung nga nakikilala siya na matandang sahaba at meron siyang kapansanan. Pero nga sa kabila nito, hindi ito nakapigil sa kanya na magmuslim at maglingkod sa relihiyon. Namatay pa siyang syahid sa Uhud. Alhamdulillah. Sa yung huling natalakay natin, yung pag-uusap nila na mag-asawa. Si Amir bin al-Jamuh at yung kanyang asawa. Na nga nakita ni Amir bin al-Jamuh, marami na sa mga taga Madina ang nagmumuslim. Kaya binabalaan niya yung kanyang asawa. Sinabi niya sa asawa niya, pangilagan nila, pati yung kanyang mga anak, pangilagan nila ang pakikipag-usap kay Mus'ab bin Umair. Hanggang sa makita muna natin kung ano ba to o ano ba siya, kumbaga. So dito sa sinabi na ito ni Amir bin al-Jamuh, maganda nga itong palatandaan kasi hindi naman niya totally sinasara yung kanyang isip o puso sa bagay na ito. So, maganda na rin na ganito yung narinig mula sa kanya. Tingnan muna natin. Bago natin hayaan yung mga bata o ikaw na makinig sa kanya. Kaya nga sabi ng kanyang asawa, sam'an wa ta'atan walakin hallaka an tasma'a min ibnika Muad ma yarwihi an hadar rajul. So, susunod daw siya, sabi niya. Nakikinig daw siya at sumusunod, pero gusto mo ba na makinig muna mula sa iyong anak na si Muad? Napakinggan mo muna tungkol sa kung ano ang masasabi niya tungkol sa lalaki na ito. Kasi si Muad, yung anak nila, matagal na nilang nakakausap si Mus'ab bin Umair. Pero nga nagalit. Nagalit si Amir bin al-Jamuh, sabi niya, wayhak, hal saba Muadun andinihi wa ana la alam. Kaya nga, di ba? Yung wayhak expression nila, parang ulol, ganun. Iba pang ganitong kahulugan. Tumalikod ba si Muad sa kanyang relihiyon nang hindi ko nalalaman? Faashfaqatil mar'atu as-salihatu ala shaykhi. At nakaramdam naman ng awa yung babae sa matandang lalaki. Yung asawa ni Amer, nakaramdam ng habag sa kanya. Kasi yung mga ganong pananalita ay kumbaga pagpapakita ng hindi pagtanggap sa gabay. Pagpapakita ng hindi pagtanggap sa gabay. Yun nga, nabanggit niya tungkol sa pakikipag-usap sa kanilang anak. Tungkol sa kung ano pinangangaral ni Muad ay tinanggihan na ni Amir bin al-Jamuh. Kalla nga. Sasabi ni babae, hindi. Itinatanggi niya na nagmuslim yung kanilang anak. Pero malinaw na mga kasinungalingan nito. Itinatanggi niya na tumalikod sa relihiyon nila yung kanilang anak. Pero dito, may kita na natin dito yung pagkakataon na yung nananatili na kasalanan ng pagsisinungaling. Pero yun nga, kailangan na darura na siya. Darura. At yun yung dapat nating maintindihan tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman dito. Yung nga, ad-daruratu tubihul mahdurat. Isa sa mga kaida sa fiqh, di ba? Yung matinding pangangailangan ay nagdudulot na mapahintulutan ang ipinagbabawal. Ngayon sa mga ganung pagkakataon, nagkakasala ka pa rin actually. Nagkakasala ka. Yun nga, maaring yung kasalanan na ito ipauumanhinan ni Allah. Lalong-lalo na kung afterwards ay hihingi ka ng tawad o magbabalik loob ka kay Allah. Kasi maintindihan ni Allah, ginawa mo yun dahil sa matinding pangailangan. Pero nililinaw nga natin ito kasi
May mga tao, ginagawa na nilang justification yung matinding pangangailangan para gawin ang haram. 'Di ba? Merong mga tao, sabihin niya, mga dawa pogi, halimbawa, kakausapin ko 'tong sister na ito. Alam ko fit na, kakausapin ko 'to online, kakausapin ko 'to online, makikipag-chat ako sa kanya para magabayan siya mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kapal ng mukha, 'di ba? Feeling pogi, feeling ano, yun nga, nandun na siya sa kalagayan na kumbaga nagmamalinis, yun. Nasa kalagayan na siya ng nagmamalinis. Tapos siguro yung konsensya niya, kinakausap siya. "Oh, tigil mo 'yan, mamaya ma-fit na diyan. Meron namang mangangaral na babae, ba't 'di siya yung mangaral diyan?" Sabi niya, "Hindi, iba pa rin ang maalam." Iba pa rin ang maalam mangaral. "Oo, may babaeng mangangaral diyan, oh, kahit asawa pa niya, 'di ba? Pero mas maalam ako sa asawa ko, eh, kaya ako dapat ang kakausap diyan." Oh, meron pangangailangan, oo. Pero may kasalanan ka pa rin, nananatiling nagkakaroon ka ng kasalanan. Yung mga bagay-bagay na yun na lalong jina-justify, eh, hindi yun kabilang dun sa mga magpapahintulot ng ipinagbabawal. Hindi yun. Hindi. Kasi itong mga tao na ito, na nakakagawa ng ipinagbabawal dahil sa matinding pangailangan, nananatili sa puso nila yung pagkamuhi sa kasalanan na yun. Diba? Halimbawa niyan, meron kang tindahan, o nagigipit ka na, umutang ka talaga sa Bombay, wala na ibang malapitan eh. Wala nang malapitan. Pero habang inutangan mo yung Bombay, namumuhi ka sa ginagawa mo, sa mga gano'ng pagkakataon, marapat lang nakamuhian mo yung ginawa mo kasi kasalanan pa rin yun, eh, kasalanan pa rin yun. Pero in-enjoy mo pa yung pag-utang sa Bombay, utang ka sa Bombay, pamuhunan dun sa tindahan mo na nalugi. Ta's dinagdagan mo pa, "Bombay, pautang nga ako 5,000. Paano pangpuhunan? Dagdagan mo ng 5,000 pang bagong cellphone." Ay wala na, hindi na 'yun darura. Hindi na 'yun darura. Kasi nga dito, obvious na nagsinungaling yung asawa ni Amer Benaljamu, obvious. Kasi nga may matinding pangailangan, eh, baka magalit yung asawa niya, lalong lalayo sa Islam o ano pa man, sasaktan sila o ano pa man. Yun nga, sabi niya, "Kalla, hindi naman gano'n. Walakinahu hadara ba'da majalisi hadad da'iya wa hafida shay'an mimma yaqulu." Hindi mo siya tumalikod sa relihiyon niya, pero nakadalo siya sa ilan sa mga pagtitipon ng mangangaral na ito at nakabisado niya ang ilan sa mga ipinapahayag ng mangangaral na ito. Yung tinutukoy nila si Mus'ab bin Umair. So, tinatanggi niya na tumalikod sa relihiyon nila ang kanilang anak. Yun nga, sa pagkakasabi na ito nung asawa ni Amer bin al-Jamu, sabi ni Amer, "Uduuhu ilay." Tawagin mo nga siya papunta sa akin. Papuntahin mo siya sa akin dito. Falamma hadara bayna yadayhi. At ang humarap na yung bata doon sa harapan niya. Dumating na nung pinatawag niya. Kala, asmi'ni shay'an mimma yakuluhu hadar rajulu. Iparinig mo nga sa akin kung ano ang sinasabi ng lalaki na ito, ni Mus'ab bin Umair. Gusto niyang marinig kung ano ba yung pinangangaral ni Mus'ab bin Umair. At ang ginawa ng bata, ginawa ni Muad, nirecite niya yung Suratul Fatiha. Nirecite niya ang Suratul Fatiha. Muli, makikita natin dito paano nagdaawa si Mus'ab bin Umair. Quran ang kanyang pinangdaawa. Di ba? Baka ngayon mangyayari ito. Diba, ngayon ito mangyayari, di ba? Sabi ng tatay, "Papuntay mo nga dito yung anak natin.
So, nandiyan na yung bata, tinanong niya, "Ano ba yung pinangaral nung mangangaral, yung nandiyan kanina?" Sabi ng bata, "Sabi ni Mateo." Sabi sa Mateo, sabi sa Lucas, sabi sa Deuteronomy. Hindi gano'n, eh. Eto ang pinangdakwa ni Mus'ab bin Umair, Suratul Fatiha. Yung binasa ni Muad sa kanyang ama. Suratul Fatiha. Ang binasa ni Mus'ab bin Umair sa kanila, ganito tayo magdakwa. Kasi ganito nagdakwa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Yun nga, mangingilag tayo na mag-iimbento tayo ng sarili nating da'wa. Kaya nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinakamainam na huwaran, eh, lalong-lalo na sa da'wa. Siya ang pinakamainam na mangangaral. Eh di mangaral tayo katulad ng paano niyang ginawa ang pangangaral. Ang pag-aanyaya sa mga tao patungo sa Islam. Huwag tayong makikiuso lang. Porke yung mga tao, kasi pwede naman magagabayan talaga yung mga tao sa pamagitan ng daiya na nangangaral gamit ang Biblia, di ba? Hindi lang gamit ang Biblia, adik pa sa Biblia. Suga pa sa Biblia. Wala yung sasambitin na anumang aya ng Quran o Hadith. Puro Biblia kapag nangaral. Maring merong magagabayan, di ba? Maring merong magagabayan. Pero kailangan ba nating gayahin yun? Sabihin natin, ganito ako nagdadawa kasi yung nagdawa sa akin, ganito siya, ganito yung style niya magdawa. Eh, ano ngayon ganyan na style niya magdawa? Sino ba naggabay sa'yo? Yan ba? O si Allah? Okay, Allah tayo, higit na susunod at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang unang pinagkatiwalaan sa pangangaral ng relihiyon nito. Technically siya pinakamaalam, pinakamahusay sa pangangaral patungo sa relihiyon na ito. So Surat al-Fatiha, yung pinangaral ni Mus'ab bin Umair, hindi Mateo, Lucas o ano paman. At ang binasa na nung bata, yung Surat al-Fatiha, kay Amir bin al-Jamu, sabi ni Amir, "Ma'asana hadal kalam, wa ma ajmaluhu, wa ma ajmalahu." So napakainam daw ng pananalita na ito at napakaganda. Yung nga, di ba? Maasana, hindi ito pananong. Expression ito. Napakaganda. Pero ewan ko, nagtataka ako dito sa libro, bakit may question mark yung ano dito, yung sentence. Wala dapat itong question mark. Kasi itong maasana, hadal kalama, wa ma ajmalahu, hindi ito pananong, eh. Expression ito. In-express niya yung kanyang pagkamangha. Eh napakaganda nga naman ng Suratul Fatiha. Kahit saang, kumbaga, kahit sa original mo man siya na Arabic na pakinggan o sa translation nito, napakainam ng Suratul Fatiha bilang pananalita na naiintindihan ng tao. Awa kullu kalamihi mithlu hada? Sabi ni Amir bin al-Jamu doon sa bata. Lahat ba ng ipinangangaral ni Mus'ab bin Umair ganito? Ganito kaganda? O ganito ka, kumbaga, kahusay? Faqala Muad, at sabi ni Muad sa kanyang tatay, wa ahsanu min hada ya abata. Bagkus ay marami pa siyang ipinangangaral na mainam o mas mainam pa kaysa dito. Tinutukoy niya, hindi naman niya sinasabi na may mas mainam pa sa Fatiha. Kasi yung Fatiha na yung pinakadakila na sura sa Quran, di ba? Ibig sabihin, meron pang mainam na, kumbaga, ipinapangaral si Muad bin Jabal, si Mus'ab bin Umair. May mga mainam pang ipinangangaral si Mus'ab bin Umair. Pero suspetya ko rito, kaya ganito yung pagkakasabi ni Muad. Kasi nakita niya, namangha yung tatay niya. Sabi niya, wa ahsanu min hada ya abata. Bagkus mas mainam pa rito, o aking ama. Kasi gusto niyang mangyari, parang maglalagay lang siya ng patibong, eh. Kumbaga yung, ano ba yung tawag dun? Sa English yung bait, eh. Bait, parang ano yung pain. Pinapain niya lang yung tatay niya. May mas maganda pa dyan. Kaya kung gusto mo, pakinggan mo siya. Ganon, di ba?
ang Fatiha walang duda yung pinakamainam na sura sa Quran. Pero sinabi na lang ng bata, may mas maganda pa diyan. Kasi gusto niya mangyari, gusto niya sabihin, kung gusto mo, ikaw mismo makinig sa kanya. Pahalakaan at tubayiahu, may mas maganda pa diyan, sabi ng bata. Kung gusto mo, sumama ka sa kanya at magbai'a kay Mus'ab bin Umair. Ibig sabihin magmu-Muslim. Kung gusto mo punta ka doon tapos mag-Muslim ka na rin, sabi niya. Faqawmuka jami'an qad baya'uhu. Mag-Muslim ka na rin kasi mga kababayan mo lahat-lahat nag-Muslim na. Sakatashayku kalilan. Natahimik nga si Amir bin al-Jamuh. Natahimik siya. Parang nag-iisip. Tumakala, lastu fa'ilan hatta astashira manat faandura mayakul. Di ba panatiko nga itong si Amir bin al-Jamuh. Sabi niya, wala akong gagawin na anuman. Pero magandang senyalis na rin ito kasi hindi naman sinabing ayaw niya, di ba? Sabi niya lang, wala akong gagawin na anuman, liban na lang na kukonsultahin ko muna si Manat. At titingnan ko kung anong sasabihin niya. Rebulto, di ba? Rebulto. Tapos naghihintay siya ng sasabihin ng rebulto. Kumbaga, ano talaga ito kumbaga, tanda ito ng kanyang pagiging panatiko. Sa ultimo mga bagay, kinukonsulta niya sa kanyang puon, sa kanyang rebulto. Faqala lahul fata, at sabi sa kanya ng bata, wama asaan yakulu manat, ya abata? Yung bata, di ba nakikipag-usap sa kanya? Sabi ng bata, ano naman kaya sasabihin ni Manat? Sabi, Itay, ano naman kaya sasabihin ni Manat? Ibig sabihin, paano ba magsasalita yun? Wala nang bibigyan Paano magsasalita yun? Wala naman yung bibig, wala naman yung dila. O kahit senyas man lang Paano si senyas yan na pwede kang mag-Muslim o hindi? Kung gagalaw man yan, paano niya isisenyas kung ayaw niya o hindi? Na magmu-Muslim si Amir bin al-Jamuh. Wama asaan yakula manatun ya abata wa huwa khashbun asammun la yaqilu wa la yantiku. Ano naman kaya sasabihin yan, Itay? Kahoy lang yan na hindi nakakapagsalita at hindi nag-iisip. Na kumbaga piping kahoy na hindi nakakapagsalita at hindi nakakaintindi. Diba? Kung yan, parang gusto niyong sabihin, kung ikaw makikipag-usap sa kahoy, siraulo ka na lang pag nakipag-usap ka sa kahoy. Kasi meron namang mabuting paraan Tawag doon euphemism. Meron kang gustong sabihin na malala yung kahulugan, pero pinapaganda mo yung pagkakasabi. Gusto niya sabihin, siraulo ka na lang pag naniwala ka pa dyan sa rebulto mo. So, sabi ni matanda, Fakala Sheikh fi hiddatin kultu laka lan akta'a amran dunahu. So, sabi naman nung matanda, hindi naman siya papatalo basta-basta, di ba? Basta, sabi ko sa'yo, hindi ako magdedesisyon hanggang di ko siya kinukonsulta. Diba? Typical na Kaya nakakatuwa pag-aralan yung italang ng mga sahaba. Makikita natin yung pang-araw-araw na buhay natin. Ganon din sila Kasi mga tao lang din sila na pangkaraniwan. Nga, thumma qama Amr bin al-Jamuh ila Manat. Tumayo na si Amr bin al-Jamuh papunta doon sa kanyang puon kay Manat. Wakanu ida aradu an yukallimuhu ja'alu khalfahu imra'atan ajuzan. So ito binanggit yung isa sa mga ritual na ginagawa nila doon sa kanilang mga rebulto sa banala. So, tumayo daw si Amr bin al-Jamuh at lumapit doon kay Manat. At kapag kakausapin nga raw nila itong rebulto na ito, itong puon, maglalagay daw sila
ng matandang babae sa likod ng rebulto. So posibleng itong rebulto pa ito ni Manat na nasa pag-aari ni Amer bin al-Jamuh. Malaking rebulto. Para mga life size na mga rebulto, mga ganun. Silaki nung Nazareno. Tapos ang gagawin ng babae na yun, papatayuin nila doon sa likod ng rebulto. Fatujibu anhu bima yulhimuha iyahu fi za'mihim. At yung matandang babae na yun na nakapwesto sa likod ni Manat, bawa ko si Amer, eto si Manat, tapos may babae dito sa likod. Yung babae daw na yun ang magsasalita, sasagot, ayon sa kung ano ang ipapahayag ni Manat dito. Ayon sa kanilang inaangkin. Thumma waqafa amamahu bikamatihi al-mamduda. At kapag nandun na sila, nakatayo, haharap na siya dito sa rebulto na ito. At si Amer, dahil may problema siya sa kanyang paa, di ba? Meron siyang kapansanan. So, tumatayo siya sa isang paa lang niya. Wa tamada ala rijlihi as-sahiha faqad kanat al-ukhra arja shadidat al-araj fa'athna alayhi atyaba athana. So tatayo lang si Amer bin al-Jamuh sa isa niyang paa. Kapag nakaharap na siya dun kay Manat, pupurihin niya ito ng pinakamatinding pagpuri. So katulad din natin, di ba? Bago tayo magdua kay Allah, pinupuri muna natin si Allah. So ganun din ginagawa nila. Ganun din ginagawa nila. Sa mula rito, maintindihan natin, dito mga bagay na ito, ginagawa nila. Baka bakas pa ng mga propeta ito eh. Pangaral ng mga propeta. Na bago manalangin ng sino man, pupurihin muna niya si Allah. Kaya sila, pinupuri muna nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi daw ni Amer bin al-Jamuh dun kay Manat, Ya Manat, la rayba annaka qad alimta bi anna hadha ad-da'iyata alladhi wafada alayna min Makkah la yuridu ahadan bisu'in siwak wa annahu innama jaa liyanhana an ibadatik. So sabi niya, O Manat, walang duda, nalalaman mo, nakikilala mo itong nangangaral na ito na nanggaling sa amin mula sa Makkah. Nalalaman mo na wala siyang inahangad na kasamaan sa sino man, liban na lang sa'yo. Kasi nga, ang gusto niya pagbawalan kami na sambahin ka. So ganun siya mangusap dun sa kanyang Diyos-Diyosan. Ganun siya mangusap. Wakad karihtu an ubayi'ahu alarragmi mimma sami'tuhu min jamili kaulihi hatta astashiraka. Sabi ni Amer bin al-Jamuh, ayoko talagang sundin siya sa kabila ng mga mabubuting narinig ko mula sa kanya. Diba Suratul Fatiha? At diba pang nabanggit ng kanyang anak na si Muad. Ayokong sumunod sa kanya hanggang sa kukonsultahin muna kita. Gusto muna kitang konsultahin tungkol sa bagay na ito. Biro niyo, ganun katindi yung kanilang pananampalataya doon sa piraso ng kahoy na yon. At ito pa yung pinakamatindi. Falam yarudda alayhi Manat bishayin. At hindi raw nag-reply si Manat ng kahit na anong bagay. Ngayon, ito rin yung nakakapagtaka, di ba? Kasi, bakit nila gagawin yung bagay na yon? Maglalagay sila ng matandang babae doon sa likod ni Manat. Tapos kung maaari magsasalita si Manat sa pamagitan ng babae na yun. Diba? Paano kung yung babae na yun, pilyo? Diba? May kagaguhan.
Mag-iimbento yung babae nung sasabihin. Sasabihin niya, "Amer, sabi ni Manat, bigyan mo muna akong pera. Bigyan mo muna ako ng pera bago siya sumagot sa'yo." Oo, tapos sasagot na naman si Amer halimbawa, 'di ba? "Oh, gano'n ba? Magkano? Magkano kailangan mo?" "O ganito, ganyan bigay mo." "O sige, ito na, oo. O ngayon anong sasabihin ni Manat?" 'Di ba? Yung ginagawa nila may butas kaagad, eh. So, paano mong iaasa sa tao na hindi naman propeta o hindi naman espesyal, 'di ba? O maaaring 'tong tao na ito ano, eh, kumbaga pari kasi sa o nga 'no, sa lahat ng ano, marami sa mga kultura siguro maaaring hindi lahat. Yung mga pinunong panrelihiyon nila babae, babae. Kahit sa Pilipinas 'di ba, yung mga babaylan 'di ba, yung mga sinaunang pari bago dumating yung mga Kastila, mga babae yun, babae. Yung ibang tawag nila Katalonan. Tapos kung walang babae, lalaki na mag-aastang babae. May gano'n din, may mga ritual silang gano'n. Lalaki na mananamit ng damit babae. Tapos siya yung sa kanya padadaanin ng mga diwata o ng mga bathala yung kanilang gustong ipahayag sa mga tao at sila magpapatupad ng mga ritual. Sa Shintoism gano'n din, mga babae, mga priestess. Siyempre alam natin do'n sa iba pang mga kultura, mga babae yung kanilang mga manghuhula. So ganito rin pala sa kanila, babae nagiging medium. So hindi raw sumagot si Manat, ibig sabihin hindi rin nagsalita yung babae. Wakala la'allaka kad gadibta. Kaya nga dahil panatiko 'tong si Amer, sabi niya, "Hindi ka sumasagot, siguro galit ka." Siguro siguro galit ka kaya di mo ko kinakausap. Ano 'yan, babae 'pag galit 'di ka kakausapin. O ano, tao na 'pag galit hindi ka kakausapin. "Wa nalamas na asyayan, yu'di ka baad." 'Di ba parang ano, siguro kung si Amer naalala niya 'to 'no, 'di ba nung nag-Muslim na siya, maalala niya 'tong mga pinaggagawa niya, siguro matatawa siya, eh, matatawa siya. Yan sasabihan niya rebulto, "Siguro galit ka, wala naman akong ginawang masama, wala naman akong ginawang masama sa'yo, ba't hindi ka nakikipag-usap sa akin?" Siguro yun nga, dati sumasagot naman sa kanya yung matanda na pinaniniwalaan nila na si Manat yung nagsasalita sa pamagitan niya. Kaya nga sabi ni Amer, "Walakin la baas." Pero okay lang, walang problema. "Fasa atrukaka ayyaman hatta yaskutaan ka al-gadab." Pero walang problema, sige iiwan muna kita ng ilang araw hanggang sa humupa muna yung galit mo. Saka kita kakausapin uli, 'di ba? Madaling ano talaga 'no, nakakatawa na nakakaawa yung mga tao na nasa kawalang pananampalataya. Yan nga, kana abna'u Amar bin al-Jamuh ya'rifuna mada ta'alluqi abihim bisanamihi Manat. So nakikilala daw ng mga anak ni Amar bin al-Jamuh, nakikilala nila yung kanyang pagkahumaling doon sa kanyang rebulto, si Manat. Wa kayfa annahu gada ma'azzabani kit'atan minhu walakinnahum adraku annahu bada'at taza'za'u makanatuhu fi kalbihi wa anna alayhim an tanzi'uhu min nafsihi intiza'an fadhalika sabiluhu ilal iman. Kasi nga nakita na nila na kumbaga matindi pagkahumaling ni Amr bin al-Jamuh doon sa kanyang rebulto at malaking bahagi ng kanyang kumbaga ng kanyang puso yung nakalaan doon sa rebulto. At ang tanging paraan patungo sa iman ay ang madispatcha nila, mawala sa buhay ni Amr bin al-Jamuh ang rebulto na ito. So, nag-iisip sila ng paraan.
Paanong mawawala itong rebulto na ito na kinahuhumalingan ng kanilang ama. Adladya abna'u Amr bin al-Jamuh maasadikihim Muad bin Jabal ila Manat fil layl. So minsan daw isang gabi, yung mga anak ni Amr o ni Amr bin al-Jamuh nakipagsabwatan kay Muad bin Jabal laban kay Manat sa isang gabi. Wahamaluhu min makanihi. Binuhat nila yung rebulto. Siguro tulog si Amr bin al-Jamuh. Si rebulto binuhat. Buhat-buhat nila. Bigat siguro nito. Isipin natin, di ba? Kung gawa man ito sa Nara, Yakal, tapos malaki din yung rebulto na yun, sinlaki ng tao. Kahit sabihin pa natin mga 3 feet lang, ganun. Sinlaki ng Santo Niño, mabigat pa rin yun eh. Kasi yung Yakal, meron kami sangkalan na ganun noon eh. Ganun lang yun eh. Pero ilang kilo, di ba? 10 kilo siguro, ganun lang yung kalaki, sangkalan. Pag pinalo sa ulo mo yun, patay ka. So binuhat nila yun. Yung gano'ng kabigat na rebulto. At inalis nila sa lugar nito. Wadahabu bihi ila hufratin libani salama. Yarmuna fiha akdarahum. At tinapon nila ito doon sa isang hukay ng Banu Salama, nung angkan nila. Meron silang hukay eh. Tiyatapunan nila ng basura. Tinapon nila si Banat doon sa basurahan. Watarahu hunak, tinapon nila yun doon. Waadu ila buyutihim, duna anya lamabihim ahadun. At umuwi sila sa bahay nang walang nakakaalam na sino man sa ginawa nila. Na walang nakakaalam na sino man ang ginawa nila. Falamma asbaha Amar dalafa ila namihi li tahiyatihi. Pagising daw ni Amar, naglakad siya dahan-dahan papunta doon sa kanyang rebulto para batiin yung rebulto. Pero yan, unang gagawin niya sa umaga. Bago pa man niya siguro batiin yung asawa niya, pupunta muna siya sa rebulto, babatiin niya yung rebulto. Falam yajidhu. At hindi niya nakita yung rebulto, nawawala na. Fakala, waylakum. Sabi na, lahat na sinisi niya, waylakum. So, sumpa sa inyo. Man ada ala ilahi na hadihil layla? Sinong naminsala sa rebulto natin ngayong gabi? Kasi nawawala doon sa pwesto niya. Sinong naminsala? Man ada ala ilahi na hadihil layla. So dito pa lang dapat natatauhan na siya siguro dito, no? Hindi siya paano mapipinsala yung Diyos. Paano mapipinsala ang Diyos? Kasi sabi niya, sinong naminsala sa Diyos natin ngayong gabi? Falam yujidhu ahadun bishay'in. At walang sumagot daw sa kanya na kahit sino. Siguro yung mga anak niya nandun. O yung mga anak nila, sekreto lang yun, nakatingin sa kanya, pero sa kanya gusto nung gusto na tumawad ng malakas. Fatafika yabhatu anhu fi dakilil bayti wa kharijihi. Yun nga. Naghanap-hanap daw siya sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Siyempre sa kabila ng kanyang kapansanan, ibang hirap gumalaw, di ba? Yung nga lang magkaroon ka ng gout, hirap maglakad eh. So siya, talagang kumilos siya. Wahuwa, Yurgi, Yusbid, na siya daw ay naghahanap ng matinding paghahanap na may nararamdaman na galit sa kanyang dinaranas na pagkawala ng kanyang rebulto. Wetahaddadu, wetawaadu hatta wajadahu munakkasan ala ra'sihi fil hufra. So galit na galit daw siya at nagbabanta. Siguro sinasabi niya, malaman ko lang kung sino gumawa nito. Mga tarantado kayo, umanda kayo sa akin. Ikot-ikot siya doon sa may bahay. Hanggang sa napunta siya doon sa may hukay, nandun yung kanyang rebulto, nahulog doon sa hukay, una ulo, nakabaligtad. At ito matindi, kinuha niya yung rebulto. Siguro nagpatulong din siya doon sa ibang tao. Kinuha niya. Fagasalahu, wataharahu, watayyabahu. Kinuha niya yung rebulto. Inugasan niya, nilinis at pinabanguhan uli. Waadahu ila makanihi. At binalik niya doon sa lugar. At sabi niya,
Amma wallahi, law a'lamu man fa'ala bika hadha, la akhzaytuhu. Sumpa kay Allah, kung nalalaman ko lang kung sino may kagagawan nito sa'yo, ipapahiya ko talaga siya. Kumbaga paparusahan niya at papakita niya yung resulta ng kanyang ginawa. Kaya tinakapagtaka, di ba? Sinasamba niya si Manat. Pero kanino siya nanunumpa? Kay Allah pa rin. Ibig sabay nilang kinikilala si Allah. So ganito yung shirk ng mga Arabo. Kinikilala nila si Allah, kilala nila si Allah. Pero meron silang sinasamba na iba paliban kay Allah. Pero mga Kristiyano, although may mga Kristiyano naman, di ba? Pag nananalangin sa Diyos Ama, diba? Ama yung tawag nila, tinatawag nila. Kasi problema, malabo na sa kanila sinong ama, sinong anak. Malabo. Pero siya, nanumpa siya sa ngalan ni Allah. Falamma kanat al-laylat ath-thaniya adal fitya alamanat fafa'alu fihi mitla fi'lihim bil ams. Pero kinagabihan na naman, inulit na naman ng mga bata yung ginawa nila nung isang gabi. Falamma asbaha shaykhu iltamasahu wa wajadahu fil hufrati mulattakan bil akdari. Sa pagising niya, hinanap niya kagad yung kanyang rebulto. At yun nga, una na niyang pinuntahan talaga yung hukay. At nakita niya yung rebulto, natabunan din ng basura. So hindi lang hinulog doon, tinabunan pa ng basura. Fakadaw agasalahu wa tayyabahu wa adahu ila makanihi. Ganun din, kinuha na naman niya. At nilinis at pinabanguhan at binalik doon sa kanyang lugar. Wa mazal al-fityatu yaf'aluna bis-sanami mitla dalika kulla yawmin. So paulit-ulit daw na ginawa ito ng mga bata. Siguro si Amar, hindi rin naman siya nagbabantay siguro paggabi. Siguro pagod na rin siya paggabi kaya nakatulog na siya ng mahimbing. Ilang beses pa naulit ito. Falamma daqa bihim dar'an raha ilayhi qabla manamihi wa akhadha sayfahu fa'allaqahu bi ra'sihi. So nung nainis na si Amar bin al-Jamuh, kasi hindi niya nga mabantayan yung kanyang rebulto kumuha daw si Amar bin al-Jamuh ng espada. Kuha siya ng espada. Ang ginawa niya doon sa espada, sinabit niya doon sa leeg ni Manat yung espada. At sabi niya, Ya Manat, o Manat, inni wallahi ma'alamu manyas na ubika hadal ladhi tara. O Manat, sumpa kay Allah, hindi ko kilala kung sino gumagawa nito sa'yo. Hindi ko kilala kung sino gumagawa nito sa'yo. Fa in kana fika khairun, fadfa isyarra an nafsik. Kung meron mang kabutihan sa'yo, Manat. Sinainis na rin siya, napipikon na siya Kung meron mang kabutihan sa'yo, Manat, ipagtanggol mo ang sarili mo. Wahada seifu ma'ak. Ipagtanggol mo ang sarili mo gamit ang espada na ito na nasa iyo. Thumma ila firashi. At pagkatapos ito natulog na si Amar bin al-Jamuh radiyallahu anhu. So ito muli niyang ginawa sa kanyang rebulto. Ito espada, ipagtanggol mo ang sarili mo. Kung sino man ang gumagawa nito siya. Pagdating nila, tagain mo sila. Para hindi ka na nila maitapon sa basurahan. Waliyada billah. So tutuloy natin ito. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.